speaker natin ay syempre refreshing para sa ating lahat. So we need training, whatever happened to our community o sa ating paligid, syempre, dapat tuloy-tuloy tayo, tama? Okay. So, sabi nga, when you stop learning, you stop earning. Yun, English yun. Yan, syempre, since ako yung natasang host for today, syempre, kinagagalak kong intro yung napakalupit at napakaangas na speaker natin for today. So ito lang naman ay isa lang naman siyang founding partner natin dito sa ating community at isa sa mga mabangis when it comes to training na magbagsak. Grabe. Pag ako nakikinig dito, feeling ko first time ko mag-attend ng mga ganitong klaseng training. Pero hindi ko na patatagalin. Let's all welcome our founding partner, Jackie Concepcion. Malapit na maging hublo. Anyway, tawag dito. First of all, pwede palakpakan natin yung bawat isa, no? Lakasan nyo naman yung palakpak. Diba? So, hindi ako sigurado kung ano yung kalalabasan ng ano dito. Kaya sabi ko, halos member lahat. So, gawa tayo ng training na bago. Okay lang? Yan. So anyway, first of all, sa nangyaring itong, tawag dito, si Juan? No. Si Juan, sino yung bago sa inyo yung ganitong klase ng calamity? Nung nag-network pa lang. I mean, mali. Yung tanong ko ay, sino dito yung 4 years na nag-network? 4 years. 4 years. 1, ikaw 4 na. 4 years below. 4 years below. 3 years below. So halos 3 to 4 years. 3 to 4 years. Kayo, ikaw? Sa 4, ilang beses nang may dumaan na ganito? Pero ito yung pinaka, ano mo, parang pinaka-cute na nangyari. Parang may tubig na, may kuryente pa, parang gano'n. Ito yung pinaka-cute. Sa inyo? Same din, parang... Ito din. Sa Naga, naka-experience ka sa Naga, talagang... Yung Christine? Hindi. Hindi, may Christine kasi. Oh, basang-basa yun, di ba? Basang-basa yun. Yung bagay Christine. Christine yan? Ano yun yung nalubog yung Naga? Oo, pero dito na kami sa Legazpi na lang. Dito na kami sa Daraganan. Ibang level naman yun. Ayoko na experience yun. Yung parang second floor na ng bahay ang tubig. Anyway, kaya po ako nandito sa harap ninyo, no? Nakakatuwa kasi yung grupo natin, yung Ascendius Prime, meron tayong mga pillars. Everybody say pillars, no? May pillars tayo ng mga tao na hindi na bago. Na-imagine nyo kung bago ako tapos bago kayo? Malamang magiging tayo next month na. Pero siguro, nagiging tayo December. Kasi bakit? Break muna tayo ng 1 month. Kasi na-stress ka sa bagyo. Nakuha nyo? Si Sir, pinatunayan yan. Nasa sales talaga siya eh. Kasi kahit na bumagyo, nasa sales, sanay. Yan na naman siya, di ba? Iba pa yung pa. Green and pink pa, di ba? Game na game pa si Sir George. So, una kong gusto sabihin, buti na lang, nagpakita tayo ng exemplary leadership. Dito nakita yung leadership ng bawat isa eh. Dito nakita yan eh. Every time na, hello po, leader ka kasi umabot ka. So, every time, ang leadership kasi, lumalabas yan, hindi in times ng kasarapan. Okay? Hindi in times ng kasarapan. Akala ng iba, kapag maganda ang sitwasyon, may leadership. Hindi. Ang leadership, lumalabas siya kapag may problema. Kapag may problema, kaya nga diba, halimbawa sa Pilipinas, ang pinaka-leader natin, presidente. Kaso nga lang, presidente natin ngayon, si BBM, kakaibang level talaga, di ba? Kakaibang level. So, ibig sabihin, na sobrang galing ng leadership niya, gumaganon, di ba? 58, 59 na ata, ang dollar sa peso. So, ibig sabihin, yung problema, na-handle niya hindi. Hindi niya na-handle. So, ibig sabihin, yung leadership niya, good or bad? Bad. So, ngayon, the moment na nagkataon kasi na, kaya dito niyo makikita yung importance na
gaano ka-importante na nagbibuild ka ng solid na core mo? Yung solid na core. Gaano ka-importante yun? Kasi, noong una, ikaw lang muna, di ba? So, i-develop mo muna ang sarili mo. Tandaan mo to. Before you can develop others, si John, bago ko ito ma-develop, i-develop ko dapat muna sarili ko. Kasi, I cannot mentor him kung yung gagawin, yung ipapagawa ko sa kanya ay hindi ko naman nagagawa. Ako, 19 years na ako nag-network, magda-20 years na. Kaya yung ganito, hindi na bago sa akin. This is very normal. Way back 2006, the most powerful legendary Rening. I was only 20 years old ata nung Rening. Tama ba? Ano naman ngayon? 2025. O di ano na ako, 29. So nung kay Rening, inabutan kami noon nakatira ako nung kila Elman eh. Umaga yun, buti umaga. Naalala niyo pang Rening is 2006 o 19 years ago. Kasi may sabi daw, ewan ko minsan sa climatologist daw, every 19 years may kakaibang lumalabas na weather system. O, nasundan na. Yung kay Rening, this 2000 hindi lang tayo na sentro. Yan. Yun nga lang, kawawa talaga yung Catanduanes kasi andun talaga yung tumama. Kasi kachat ko yung isang seaman nag-reply na sa akin, di ba naghahanap ako ng seaman nung Sabado? Tapos nagmulit uli ako sa kanya, tapos nag-reply na siya. Sabi niya, huwag kong i-post or i-send kahit kanino. Sinend niya, yung nasa radar ng ship nila. Catanduanes talaga ang, sabi niya kawawa daw ang Catanduanes, ang Tabaco, Legazpi daw, okay lang. So, totoo talaga yung mga radar ng sa barko. Anyway, going back sa sinasabi ko, nung time na to, umaga yun, so akala namin okay lang, umaga yun Tapos, mamaya, may mga beat na doon sa labas nila Elman. Kapunta lang kayo sa bahay nila Elman, dyan sa Dunya Maria. Ito yung kila Glenn Joseph, sa unahan lang, kila Elman. Tapos ayun na may mga beat na, may mga orig, may mga pigs na sa labas ng na nalakas na ulan, iba and everything. So, anong may nangyayari? Tapos after nun, nag-worry ako, sabi ko, uwi ako sa bahay, sa Tabaco. So, sige, pagdating ko sa Padang, wala na yung Padang. Wipe out na yung Padang, wipe out. Tapos, buti na lang, nakamotor lang ako kasi kung kotse, malabo, mga 1 week pa bago ka magkakauwi. So, motor. So, yung Honda Wave talagang nahirapan yun kasi ano lang yun, 100 ang cc. Di ba, pag 100 saktong lang, yung parang torque, yung power niya. So, ayun, nakauwi ako, super may signal, buti na lang yung bahay ni Papa Mama, napapagitnaan ng malalaking building. Di ba? May advantage din na maliit ang bahay mo Kasi malaking building Kasi, ito yung bahay nila Papa Mama. Ito yung katabi nila. Ito yung katabi. Naharangan. So, grabe yung kaba ko nun. Kasi, yung i-compare mo sa Rening, wala to. Itong nangyari sa atin. Kaya nga sabi ko, ang bagal ang alego, no? Kasi yung, sa bagay, yung Rening, may ano na yun, may US, may mga tumulong na ibang bansa. May dumating dito mga Amerikano, may mga dala silang bulldozer. Ano yun? Tulong-tulong talaga yun. Kasi kung hindi makakabangon ng Bicol nun if that was 19 years ago and you are 24, 7, di tanda mo na yun. 8 years old ka. May malay ka na nun. Ikaw, ilang taon ka na? 22, 23. So, hindi mo manarandaan yun. Ano ba? Yung pala sinasabi mo Ikaw, sir, ilang taon ka na? 33, 19. Naalala mo na yun. Hindi mo na taga-Bicol. Ay, hindi ka taga-Bicol. Ikaw, sir, hindi ko na tatanungin. Wala ka rito. Ikaw, wala ka, ilang taon ka na? 24. Pero, Ay! nakapunta ko dito after ng 10 years old. Hindi mo pa yun masyado, Ganda na siyang Berlin. Gaano yung disaster na yun? Yung Jollibee Albay na yan, bagong tayo pa lang yan, basag lahat ng salamin. Pag uwi mo galing ako ng Daraga, pauwi ng Tabaco, kalbo ang bundok. Alam mo sobrang lakas ng bagyo pag kalbo ang bundok. Yung maliwanag. Pag tumingin ka sa bundok, ang liwanag. Walang yung puno, wala nang dahon, lahat parang ginulong talaga, wala. Tapos pagdating
bar galing sa Mayon Volcano, dati dyan lang sa Padang, ngayon sa Aquarium, pati dito sa Masarawag. Grabe yung ba dito sa Ginubata nata to, yung barangay Masarawag, di na matirahan eh. Nakita niyo na ba yan, nag-trending? Yung Masarawag dito? Yo, dati wala na yan dyan, Padang lang. Wipe out yan, ghost town ng Padang. Pagdating doon, halos lahat walang bubong, and etc. That was November. Di ko lang maalala yung date, pero ano to eh, si Typhoon Durian. Sa dami-dami ng pangalan, Durian pa eh. Di ba? Typhoon Durian, di makakalimutan to. Nagka-kuryente, December 21, 22. Ganon katindi. Ganon kabilis. Kasi kung November 8, kayo na mag-compute. Can you follow? Matagal o napakatagal? Napakatagal! Ang tagal nito. Ngayon, nung mga time na to, 2 days, hindi ako makontak nila apply, nag-aalala na sila eh. Love Joseph. So pumunta na sana sila ng tabako. Ako naman, pakibasa ka. When you say leadership, dito natin ma-relate yung mga nag-a-attend ng leadership training natin. Naalala nyo? Ano yung top 5 essentials to success? Remove excuses, control your emotion, be on time every time, tawag ito, improve your communications, tapos protect your integrity. Dito lumabas yung, by the way, dati wala pang top 5 essentials. Wala pa. Nagkataon lang na kami, ako, Sir Joseph, sila Elman, meron na kaming inherent nito. Kahit wala pa yung top 5 essentials whatsoever. Can you follow? So, ako na yung nagpunta ng Legazpi kasi 2 days ka na walang signal eh. Tapos first time ko bang experience like, di ba, mag-network ka tapos walang load, walang charge. Sino dito yung first time na nag-network ngayon na ganito? Or hindi naman? First time mo? Natuturete ka ng umpisa? Natuturete ka? Like yung natuturete ka na, ilang person? Saan ka mag-charge? Wala pang ligo. Pag first time mo, maano ka talaga eh. Like, matitest ka eh. Pag first time mo. Para maano ka. Parang ito na yung pinaka-test mo. Yung bagyo. Ito yung pinaka-test sa lahat ng sitwasyon na pwedeng dumaan sa isang networker. Kasi yung ibang mga sitwasyon, walang pera, madali lang masolusyonan yun eh. Tama? Walang pera, madali masolusyonan. Walang pang training, madali masolusyonan. Walang kuryente. Walang tubig. Ay, pinakamalala yung walang tubig. Yung isa pa, yung 2021, punyeta si Rolly. Tumama to sa Tiwi. Unahan lang namin. Tabako, malinaw, Tiwi. Headshot yung, headshot dito yung Legazpi. Legazpi talaga to, ang headshot nito. Yung Rolly, ang headshot, yung Tiwi. Gaano katindi? 315 km/h ang hangin. Yung gate namin na sobrang tibay, gumagano. Tapos hindi ganun kakabahan. Parang may yung The Purge. Yung mga alas 5 na ng umaga, nagpa-sirena yung City Hall. 5 sirena, sabi ko, punyeta naman namin na signal number 5. Sirena ka pa ng 5 beses. Gaano katindi? Mga 7 to 10 days, super may tubig. Kasi, pag tumama sa yung direct hit, yung mga tubo, tatamaan. Eto kasi yung si Juan, mababaw lang to. Bakit? Hindi naman siya nag-landing sa atin. Kaya, yung mga tubo sa amin sa tabako, okay. Kaya ibig sabihin, may tubig kami. Nagkataon lang na ino-off nila yung generator. Pero pag mga hapon gabi na, ang lakas ng tubig. Walang problema sa amin ng tubig. Nagkakaproblema lang pag talagang direct hit ang Yung direct hit na yon, gaano gumagana ang leadership? Ano gagawin ko? Walang tubig. Sige nga, ang gagawin ko. November date yun. Punyetang November to. Dapat skip na lang ang November, di ba? Pwede ba next wake me up when September ends? Mali yun eh, di ba? Dapat wake me up when November ends, di ba? Anyway, tingin nyo, ano kaya ginawa natin? Kaya nagkape. Ano kaya ginawa natin nung super may tubig? Sige nga, anong ginawa?
Nakiligo kila Papa. Yan. Everyday yan. Nakikiligo kila Papa. Kaso syempre, may bahay kayo ni-maintain. Ano next? Mag-impact. Nagiging punyeta. Katabi kami, buti na lang friends na, ate, pwede makiharo sa post. Utang na. Sa first time kong naranasan sa buhay ko, yung tapos nakikita na ako ng mga tao, di ba? Ang laki-laki ng bahay, tapos ilalagay namin sa mga timba. Doon ako, unti-unti, na, kumaga, buti na lang, bugbog ako sa training ng network marketing. Doon papasok na napakaganda ng mga trainings natin, lalo sa Ascendius Prime. Kasi ako mismo, living testimony ako na pinagdaanan ko ang lahat ng bugbog na to. Tubig ang pinakagrabe. Kasi ang generator pwede kang bumili. Pero ang tubig, hindi. Imagine mo, yung sa kapitbahay, yung bomba, may inom hindi. Hindi. So, pupunta ako sa bahay ng tatay ko, ng mananay ko, may mga yung mga 5 liters, alam mo yun, yung mga 5 liters na mineral, mga 4, tapos yung, ano bang iniinom mo nun, Carlo Rossi, na 1.5 liters na Carlo Rossi. Ang laki ng pakinabang. Kasi lahat nalalagyan ng tubig. Yun ang buhay namin ng mga 7-10 days. Nasanay na lang ako, super may kuryente, super may tubig. But nevertheless, hindi ako, hindi nagpatinag. Kasi meron akong malalim na why. Pakibasa. Why? Kasi sabi ko nga matitest yung leadership mo pag hindi magandang panahon. Kaya nga sa mga nandito na ito yung experience kay Juan na parang gusto mo nang bumigay, medyo malayo ka pa sa success. Kasi yung nangyari ngayon, mababaw lang yan. Mababaw. Nakuha nyo? May kuryente na kagad after subukan mo. 45 days, walang kuryente. Paano ka magsusurvive? Di ka din? Nasusundan? So, bago ako dumiretso dito, balik muna ako dito, no? Nung time na to, hindi pa uso ang Facebook. Nung time na to, hindi pa uso ang online, Friendster. Nung time na to, masyado pang makaluma. Ngayon, pagbalik namin dito, siguro ako sa Legazpi, mga 1 week, ang ginagawa namin nila at Joseph, inom gabi-gabi. Wala lang na ibang ginagawa, inom gabi-gabi. Shot. Siguro mga pag dumilim na. Tagay na! Dumilim na, tagay na. Then, after that, after a week or 2, sabi na ni Apply Joseph, parang wala na nangyayari sa atin na maganda. Mabuti pa nito, maghiwa-hiwalay na muna tayo. Nasundan? Naghiwa-hiwalay na muna kami, mag-network kami, kasi pag nagkakasama kami, parang hindi na kami productive. Parang ang nangyayari sa amin, naigas yun, naghihilahan na kami, pababa. So, tapos yun, after nun, since kami kasi, malinaw ang why, bago naman kasi dumating yung bagyo, nakapag-create na ng solid na pour. Kaya nga sabi ko nga sa inyo napakaswerte natin kasi unang-una ako well-experienced. Pangalawa, marami sa inyo dito ang may mga experience na rin. Kaya yung Ascendius Prime, kahit after nung si Juan, nung Sunday, nung Monday, tuloy yung seminar natin, headed by Crew Chief Lizelle, may attendees tayo, pumalo pa rin ng 25. Palakpakan naman natin, di ba? Yung iba, ganito ang response niyan. Huwag natin ituloy. Walang kuryente. Walang tubig. Sino nga atin? Ganun ang mga tao na ang leadership, at palpak ang leadership. Ganun ang mga taong victim. Ganun ang mga taong lazy. Ganun ang mga taong mababaw ang why. Natitesting yung leadership nila nung may sitwasyon. Samantalang ang mga payaman, Victor ang mindset, masipag, and malalim ang why. No? So, doon ko makita yun. Kaya nga, walang nagreklamo Sabi ko natapat sa inyo yung seminar no Monday. Tapos sabi ko, gagawin ko rin ng party ko, mag-i-invite. Yung mina-invite nga ako, taga-Hong Kong, yung sinasabi ko sa'yo, taga-Hong Kong, nag-uno, tsaka Royal. Tapos, yun, sasalpak sa Sendra.
Merong isang taga-tabako, kanina lang nakita yung post kung ano, yung sino yung gusto, ano, yumaman, bla 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 bla. Tapos chat siya. Nagkwento siya, Sir Jackie, OFW here, tabako, nasa Hong Kong. Kaka-member ko lang po pagdating dito, sa dalublog ko lang. At ka pa nagkwento. Apply niya raw si Roland, uy, sabi ko, lagihan naman ang kamandag ni lagihan ang kamandag ni Roland di ba? So anyway, babalik ako dito. May naiintindihan kayo? Napakaganda ng life lesson nito nangyayari sa atin. Kasi katulad kahapon, sino yung matay ng Zoom, taas ang kamay. Imagine mo, pumunta pa kami, sa bagay, hindi ko naman yung pwede magmalaki na kasi lagi ko naman yung ginagawa. Pumunta kami ng Legazpi para stable ang internet. Kasi sa Tabaco, ang globe, power. Ang globe, like, may taga-Tabaco dito? Ba't nag-react siya? Alam mo, ang globe walang signal? Di ba? Putang ina, power! Tapos yung spark naman, nagpuputol. Sabi ko, di pwede ito. So, sabi ko naman, isa pa, yung generator namin na binili noong 2016, hindi pa naayos. So sabi ko, tinitingnan ko yung paligid. May isang poste na kaganon eh. Dati nang nakaganon yun, sabi ko. Tapos patingin ko ba yung sa Aleco, binomonitor ko yung charting nila. Santo Domingo, Energize, 65%. Galing. Legazpi, 45%. Tabaco, 0%. Putang ina, bili tayo ng generator. Wala na, di ba? Kasi given yung situation, ganun kasi yung mga leader eh. Ganun ang mga leader. Kadugtong to, no? Victor, masipag, may malalim na why, nakafocus sa paraan. No? May sitwasyon, kailangan ko lang mamili. Sige, magtitipid kami. Nakikicharge sila Ate Jean, pwede naman, araw-araw. Kaso, paano yung mga pagkain sa rep? Yan ang walang tanong. Kaya nga yung nag-brown out, tinakbo namin yung pang-banding natin sa kanila. Una ko, chinat ko ikaw, chinat ko si Dinard. Pag wala talaga, mag-chat na ako sa, Meron mo ba akong followers dyan na may generator? Makikitago lang po ako ng Hindi na kailangan. Kasi nung Monday, may kuryente na pala sa tagas. So hindi ko na rin diniretso kila Joseph yung pagkain. Tapos, may konti pa kaming pagkain doon sa ref. And ang pinaka-point ko doon, ayokong parang, alam mo yun, yung parang gigising ka, nakalungkot ka kasi lobat ka. Naiintindihan mo yung point ko? Ay, di ba, ang pangit? Yung magising mo pala parang yung feelings mo, yung moral mo, bagsak. Di ba, lang gumastos ng 34,000. Basta ang importante, yung positivity mo, angat. No? Ganun ang mindset ko dyan eh. Lagi, ganyan ang mindset ko. Hindi ko isa-sacrifice ang peace of mind ko sa pagtitipid. I'd rather, kasi wala sa budget yon. Tama hindi? Wala sa budget yon. Sabihin na natin na mapera kami. Sabihin natin na may maraming savings. Pero wala sa budget yon. Pero mas pipiliin ko na bumili nun, mas makaka-create tayo kako ng pera dito. Nasundan? Sino may generator ka, pag magsa-charge, anytime pwede, hindi? Yes. Pag hindi, pag wala. O isa pa, nagluto kami. Sunday night. Ay, tama ba? Sunday. Oo, Sunday night. Nagluto kami. My God, yung mga emergency lang, nag-iimat-imat na. Bumibigay na yung emergency lang. Tapos, nakakandila na lang kami. Payaman. Nakakandila. Tapos emergency. Sabi ko, ayoko ng ganito. Sabi ko, tinausap ko si Mentor Juliana. Sabi ko, okay sa'yo na bumili tayo ng generator. Sabi niya, saan ko kunin yung budget? Sabi ko, hindi ko pa alam. Kitain natin. Tapos yun, pumunta kami sa Honda. Pagpunta namin sa Honda, ang haba na in-explain ni Itay, yung salesman. Sa huli, sasabihin niya, wala po kami sir stock. Nagkapa-apa sinabi. Tapos, wala stock. Sabi ko, sir, saan po kayo makakabili? Sabi niya, dyan sa kabila, sa Costa, tinuro kami. O pagdating namin doon, meron! Tapos sakto, nagkuha, tapos, alam ko na pating kalakaran, 34,000 something, 700 data. Sabi ko, magkano po pag walang resibo? Magkano pag walang resibo?
33,000 something. Ito. Usap kami, ano? Sige na, shoot. Hindi ako marunong mag-change oil. Kasi may nag-change oil talaga sa amin. Lahat talaga, nileverage ko na ang mga ginagawa. Kaso, yung nag-change oil, baka hindi ko rin makontak. So, kailangan kong matutunan, pati yung mag-change oil and everything. Cut the long story short, binili namin kahapon, nauwi namin, napaon namin ng 8 p.m. Yung net namin, buhay. Buhay yung net namin. Wow! Buhay yung net! Cut the long story short, ito, ay, pwede ako mag-content, mag-prospect, mag-video call. Asan na nyo? O, pinapalakpakan naman yan, di ba? So, yes! Yun nga lang, kailangan lang talagang tiyagaan na pag matutulog, medyo yung bahay kasi namin, masyadong makapal ang simento. So, super lamig sa loob pag super may aircon. Kaya, natutulog ako, nakabukas ang pinto, tapos yung parang, alam mo yung ano, yung parang nahihiga ng ganyan, yung nafo-fold na gano'n, pero hindi yung komportable kasi sa ano eh, sa likod. Kaya pag mga alas 5 na ng umaga, alas 6, lilipat ako ulit sa kapa, bahala na! Kasi pawisan ka na, di ba? Bahala na, wala ka na magagawa. Ba't ko nakwento? Wala lang. Para ma-inspire kayo, di ba? Kaya ko siya nakwento, kasi yung ganito nga na senaryo, hindi na ito bago, kasi dati pa, na-experience na natin to, nakafocus lang kami dito. So, tinan mo sarili, tinan mo katabi mo. Mukha bang Victor? Yes! Ngayon natin yan malalaman. No? Ngayon natin yan malalaman. Ano yung naging response mo nung tatama na siya? Di ba? Ano yung response mo nung tapos na? Ano yung response mo nung, eto na yung reality, di ba? Ito na yung reality. Ano yung response mo nung may seminar kahapon? Ano yung response mo nung may nao tayo ngayon? Kaya nga alam nyo, ang grupo natin, ang bilis ito nakakabangon. Kasi bakit? Day 2 pa lang, after week 1, andito na tayo meeting na. Kaya pinapalakakan dapat yan, di ba? So in short, marami sa atin ang victor. Pero meron pa rin na victim. Meron pa rin na pa-victim. May kasamahan pa rin tayo na medyo pa-victim. May kasamahan pa rin tayo na mindset niya, dapat intindihin nyo kami, dapat unawain nyo kami. Nakuha niyo? So at least, ngayon, sa nangyari, kaya mo nang i-measure sa mga tao mo kung sino yung class 6, class 7 na i-develop mong leaders at kung sino yung, okay, so hanggang dyan pa lang pala siya. Okay lang, at least alam mo ngayon kung saan ka lulugar. Nakuha niya? Kasi, in every calamity kasi, in every disaster, there is an opportunity. Doon natin nakikita yung mga tao natin kung how will they respond to this. Ako, ang dami na. Yung Remain tapos yung Rolly, pinakagrabe yan. Yung Glenda, nabalitaan niyo yung Glenda? Mga ano rin yun, mga isang linggo din ang brownout nun. Isang linggo, 2 linggo din ang brownout din ng Glenda. Yung Rolly sa amin, 3 weeks ata. Kung hindi pa, yung kapitbahay kasi namin, buhay pa si Kuya Jun, Bureau Fire yun. Bureau Fire, may posisyon yun. Kaya kinukumand niya ang Aleko, nakukumand niya eh. Ang Aleko eh, ngayon patay na kasi. So, nakarely na lang kami ang power namin sa pera. Sa pera ang power namin. Katulad kanina may naglilibot, barangay electrician. Mag-aayos daw sila, mag-clearing daw ng voluntary lang daw, di nagbigay kami kung para at least na may gagalaw. Nakuha niyo? So, again, going back here, lahat naman ng response ng tao tama. Pero doon natin malalaman kung sino yung mabilis sa iyaman, tapos sino yung hindi. So, again, sabihin mo nga sa katabi mo, Victor! Tinan mo yung katabi mo sa kabila, mukha bang Victor? Mukha bang Victor? Ano ibig sabihin ng Victor? Sige nga. Ano ibig sabihin ng Victor? Palaban. Yan, tama. Ano pa? Victor. Sige po, sa likod. Anong Victor? Winner. Winner. Tama. Nakafocus sa positive. Di ba? Yan ang Victor eh. Sige, ikaw, sir. Victor. Solution oriented. Solution oriented. Tama?
Solution-oriented ba ako? Nakafocus ba ako sa ganito? Or ang lalabas ay ano? Ang lalabas ay, ano ba naman yan? Di pa meeting na naman? Di pa nga tapos yung bagyo? Kakatapos wala pa kami tubig? Wala pa kami kuryente? Di ba? So, doon malalaman, can you follow me? Doon malalaman kung itong taong to, potential tong leader, or maghahatid lang to ng tao sa grupo mo. Kaya dito ka lang, tatanggapin mo na yan eh. Nung nagsimula kami mag-network, ang pinaka isa kong kasama-sama dati, apply nyo, Makinabaro. Yan, pinakakasama ko yan dati. May-ari ng Arimac. Ang nare-recruit ko talaga, hindi naman siya. Si Ralston Bernard Rodrigo. Yan. May-ari ng Gabis. Tawag Gabis. Inuman, car wash yan dati eh. Download din natin yan. Sumali kami na Joseph sa auto club nila para mag-recruit. Ang investment lang, sticker, 500 pesos. Bili sticker. Lagay ka ng each pack, hot peppers, auto club, member ka na. Tapos meron silang fellowship lagi every week. Alam niyo yung fellowship? Inuman. Pinasosya lang na inuman, na grupo, ng ganyan. Kaya nga kayo, gusto nyo na maki-network nyo ba? Sumali kayo sa mga organization dito, sa Albay. Marami kayo pwedeng salihan. Sali kayo ng organization. Okay, ang online okay yan, pero yung mga nandito na face-to-face, na makakasama nyo, madam, sumali ka sa mga organization dito, marami kami salihan. Oh, so sumali kami doon, in-invite ko yung si Rodrigo, in-invite niya si Maki, ang tawag niya namin sa dati, sa aming tatlo, 3 Musketeers. The 3 Musketeers. Yun dyan lang, nakikita ko si Mac, tatagal. Pero yung isa ka ko, sabi ko, anak mayaman, sabi ko may comfort zone, sabi ko may pwede itong babalikan pag nahirapan to. Alam mo yon? Yung ikaw kasi as leader ka, nakikita mo na yung future ng downline mo. Nababasa mo na, hindi mo naman yung piniprejudge eh. Pero, nararamdaman mo. Kung sa babae, meron kang instinct. Diba? May instinct ka kung niloloko ka or hindi. May instinct. Ba't tumatawa si madam, diba? May instinct ka kung meron kang may nararamdaman ka eh. So, sa akin, nung mga bago pa lang kami, nararamdaman ko na yun, ako, hindi ito yung para makakasama ko in the end. No? So, ano yung relate dito? Simple lang. Sa nangyaring situation ngayon, doon nyo na mag-gauge yung mga tao nyo kung eto ba'y makakasama mo talaga hanggang sa huling yugto ng chapter dito sa Ascendra International, sa St. Jude's Prime, or maghahatid lang to ng tao. No? Nakatulad natin. Yan. Kaya, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang gigil na yumaman sa negosyo natin? Kaya kung gigil na yumaman niya, pinapalakpakan yan dapat, di ba? So, yun ang goal natin is yung makapaghanap ng katulad natin. Anyway, balik ulit ako dito sa kwentong to, yung dito sa Remain. Nung nag-network na kami, minarket ko tabako. Ang iba kasi ganitong isip. Bakit ako mag-network? Binagyo ang tao. Sundan? Walang pera ang tao. Tama? Walang pera, walang kuryente, walang generator. Lahat ng problema pwede mong banggitin eh. Yun nga yung mga victim eh. Kaya nga kung may downline kayong ganyan mag-isip, pwede mong i-correct. Pero pag hindi mo talaga nakukorek, hayaan mo na, next ka na. Kasi kailangan natin Victor. Imagine mo kung lahat tayo dito victim, hindi tayo nagkikita-kita dito. Sabi ko nga, magkikita tayo, baka December na. Correct? So, nung time na yon, ang nasa isip ko, sabi, lalo ng nanay ko, number 1 na super positive. Nanay ko, tataka-positive nun, sa sobrang kapositibuhan nung kapon niya, sila samahan kong bumili ng tinapay. Sabi ko dyan, sa sisi, meron. Uy, wala naman nga dyan. Meron. Wala naman niya. At ang meron niya, pumunta na tayo. Pagdating namin doon, hindi, meron dyan, pero mahal. Kulit naman kako nito. Ganun di ko rin naintindihan bakit likas na super positive ang nanay ko. As in ano niya, inherent sa kanya, napaka-opposite namin. Kung gaano ako ka-positive, ganun siya ka-super, super. Kaya nga, buti na lang ako, black sheep ako eh. Kaya tandaan nyo, napakalaking factor na yung mga tao may paninindigan, ang yumayaman talaga kahit saan. Hindi yung madaling madala, hindi yung madaling mauto,
Hindi yung madaling. Pero kasi ibang madaling-madali eh. Yung, di ba bagyo pa lang? Oo nga eh. Ba't sila magme-meeting? Kakabagyo pa lang. O, di ba? So may mga ganyan na pag-iisip. May mga iba naman na, kaya nga tayo magme-meeting kasi bumagyo eh. Ang daming tao ngayon alam mo problema sa pera. Tayo ang nagiging solusyon nila sa problema sa pera. Tama ba? So, it's either dalawa lang naman yung pwede mong gawin eh. Kasi, pag bumagyo, sabi nila walang pera ang tao. Bakit ang daming pambili ng generator? Bakit ang daming pambili ng Lucky Me? Di ba tumaas yung sales ng Lucky Me, sardinas? Tama hindi? Tumaas, lalo nung umuulan-ulan. Di ba may nagsasardinas sa inyo? May nagla-Lucky Me? May kumakain ng ganito, ganyan? So, ibig sabihin, kada krisis, yung pera napupunta lang sa ibang oportunidad. Para nung COVID. Naalala niyo yung COVID? COVID. Walang pera daw ang tao kasi marami ang walang trabaho. Walang trabaho. Maraming negosyo ang sarado. Pero, crisis only means transfer of wealth. Transfer of wealth. From one industry going to another industry. Hindi naman kasi nawawala ang pera. Krisis, walang pera ang tao. Hindi nawala ang pera. Lumipat lang. Nasaan? Nasa face shield. Nagkatutak ang face shield doon, di ba? Lalabas ka na lang, may face shield. Saan pa? Face mask. Saan pa? Sa mga vaccine. So, yung pera, kailangan mo lang siyang sundan. So, ang relation naman dito sa atin, no? Ang tao, pwedeng hindi mag-join kasi wala silang pera o pwedeng mag-join sila kasi wala silang pera. So you have that positivity, eto, optimistic, no? Yung mga payaman, eto, optimisto, eto, pessimist. Pessimist. Alam nyo, yung tinuloy-tuloy ko yun sa tabako, na booklet lang ng booklet, kausap lang ng kausap, mas mahirap yun kasi talagang ng mga tao lang bubong eh. Bahay, wala talagang mga bubong. Grabe yung si Durian. Grabe yun. Ngayon, doon ko na-recruit si Ate Glo, Tita Glo, Belmonte, taga Santo Domingo. Nasa isa siyang pharmacy sa tobacco pharmacy at alimot ko yung name. Mag-debate siya sa isang networking. Hinarang ko. Sabi ko sa kanya, Tita, what if may makita kang ibang networking company, titingnan mo ba? Sabi niya, bakit? What if may mas maganda pa dyan sa, ano ata yun eh, JC, hindi Premier, wala pang Premier yata. JC Martin ata, or Vita Plus, parang ganon na company. So, total story short, napao ko si Madam. Nadala sa office, dito sa ano? Orosite, sa Orosite. Nadala dyan sa office sa Orosite. Napapay in, lahat ng upline niya, naging downline niya. Tumulay ito sa Naga. Nung tumulay ito sa Naga, mga patay na itong, babanggitin ko eh, rest in peace po. Yung tito niya, si Tito Tel, na-recruit si Raul Cabral. Raul Cabral, sila yung may-ari ng Starview Hotel, yung katabi ng Jollibee. Sila yung may-ari ng, basta ang dami nilang negosyo sa Naga. Sa kanya sumabog yung dating company natin. Sa kanya sumabog. Sa kanya yung BCO Daet. Downline din natin yun. Yung nag-BCO doon ng Daet. Sila nag-BCO ng Naga. Sumabog to, nang sumabog. Dito ako nakatikim ng daily encoding. Like 10 to 20 encodings every day. Na nagsimula lang na hinalungkat at hinalukay yung lahat ng networking at sinagaan at naging optimistic. Hindi ko inisip na walang sasali, walang perang tao, wala nang bubong eh. Bakit sila magjo-join? So, hindi ko yun inisip, naging Victor, nas lalong nagsipag, yung why ko malalim, nakafocus sa paraan, in-apply ko lang po to ng paulit-ulit simula noong 2006. There was a group na hinandel ko, di ko alam kung sino yung bagyong tumama din dito. Basta brownout din noon na nag-gaspi, like as in wala rin na power and everything. Pero,
In-apply ko ulit to, wala rin kasi signal, ewan ko ba sa tabako? Basta may cute na ang signal talaga. Taga-tabako ka? Basta sa tabako, hindi ko na talaga maintindihan eh. Buti na kayo, may smart eh. Kasi kung wala talagang paki-smart, ay Diyos ko, baka siguro mga 11 a.m. nandito na kami. Kasi ang hirap na hindi ka nakakapag-post, di ba? Hindi ka nakakasagot sa messenger, hindi ka hindi ko kasi gawain yan. I mean, hindi ko ugali yan. Ever since, eto na ako, gumagawa ng, basahin nyo nga? Paraan. Kung nagkataon lang na walang signal ng tabako talaga, siguro as early as 11, nandito lang kami sa Legazpi. Para lang makapag-contact and everything. Nagkataon na kahit pa paano, nakaka-text and nakaka-chat naman kami. And online. Kaya yun. I'm just letting you know, at kinukwento ko to sa inyo, na may pattern kasi ang success na hindi ito ang hahabulin mo. Ang hahabulin mo ito. Kasi pag ito, tama yung internal mo, ito, effortless ito. Nasundan? Ulitin ko ha. Sino yung gusto mag-success? Nasa kamay. Gusto mag-success? Yes. Hindi ito ang hahabulin mo. Ang i-check mo, ito. Victor ka ba? Kada may problema ba, nakikita mo? Solusyon. Kada ba may problema, hindi ka ba nagre-reklamo? Kaya dito makikita yung mga reklamador eh, yung nangyari ngayon, doon na lalabas. At yung mga reklamador, magugulat ka, walang pera. Magugulat ka. Kaya kasi na mahirap eh. Yung mga reklamador sa nangyari ngayon, super may kuryente, may tubig, bukang bibig, reklamo, magulat ka, walang savings yan. Magulat ka, mahirap ang buhay niyan. Nagre-reflect ang resulta mo based dito. Ibig sabihin, yung mga ganon, victim, masipag, lazy, paraan, puro sila, rason, pessimist sila. Ito yung carry nila. Pag ito yung carry mo, magre-reflect din dyan ang iyong result. Kaya kung gusto mo ng magandang resulta, hindi pwede ito yung inner world mo. Di ba may sinasabi tayo na your inner world is a reflection of your outer world. Your inner world is a reflection of your outer world. Your inner world is a reflection of your outer world. So, kung ano yung nasa loob mo, yun ang lalabas. So, kailangan, again, gusto niyo ng cars, di ba? Cars. Yes. House and lot. Yes. Savings. Yes. Travel. Ang i-check mo, ito. Ito ang kailangan mong i-check. Para kahit anong mangyari, grounded ka. Everybody say grounded. Grounded. Ano yung sabihin ng grounded? Hindi yun na kuryente ha. Grounded. Ano yung sabihin ng grounded? Stable. Yan, nakabaon. Stable. Ano ka? Kate? Grounded. Stable. Ibig sabihin, you are grounded. You are centered. Ang mga leader daw, ang magagaling na leader, grounded, centered yan. Lalo mga lalaki, no? Pero syempre may mga babae dito. Lalaki, babae, grounded, centered yan. Ibig sabihin, kahit anong bagyo ang dumating, hindi ka natitinag. Grounded ka eh. You're grounded, you're firm. Stable ang loob mo. Tingnan mo ang taong hindi stable ang loob. Erratic ang decision making. Nakuha niyo? Ibig sabihin na hindi stable ang loob. Paggulo ang isip. Hindi stable ang loob. Babalik na naman tayo dito. Victim, tamad, maraming rason. Katulad nung may nag-comment sa isang post ko, lalaki. Nasasabi mo lang kasi yan kasi mayaman ka. Paano naman niya kami mahirap, bla bla bla. In-screenshot ko, pinost ko, may explanation, tapos ang dami niya nag-comment. Ang dami nag-comment, and they all agree. Nawa, hindi mo kasalanan na pinanganak ka na mahirap, pero pag namatay ka na mahirap, kasalanan mo yun. May mga nag-comment pa doon yung asawa ko niya, mahirap din, pero 3 jobs ang kinuha niya, ngayon niya, kahit paano, okay na kami. O tama, di ba? Kaysa naman yung nag-iiyak ka sa social media, na ikaw kasi mayaman ka, di ba? Yun ang problema mo eh, umiiyak ka kasi eh. Kaya wala nangyayari sa putangin ng buhay mo eh, di ba? Napakatamad mo kasi, napakabatugan mo, napakareklamador mo. Tama, di ba kasi kaya tumayo
tumayo ng sariling paa. So, hindi stable yung loob niya. So, dahil sa hindi siya stable, hindi siya grounded, erratic yung decision making niya. Nakakapag-comment ng ganon, sabi niya nga, yung problema doon ng pamilya, pera, sabi ko, kanino ba kasalanan? Nagpamilya ka kaagad, wala kang pera. Sabi ko, kaya ako, ang buhay ko, okay, kasi nung wala akong pera, ang pinapasimba ko lang, pinapakain ko lang sa sarili ko. Hindi ako kumuha ng babae, hindi ako nag-anak, naipupukpuk ko lang sa ulo ko na wala akong pera. Nakuha niyo? So, at the end of the day, why did I make it up to this stage? It's because I am stable and I am grounded. So, ikaw, bakit andyan ka ngayon kahit na may dumaan pa lang si Iwan? Because you are stable and you are grounded. And the more na isa sa buhay mo to, the more na mas malayo yung mararating po ninyo. You get it? Yes. You get it? Yes. What do you call this? So, before everything else, ayun, Victor. Ako, ang inherent talaga sa akin ng positive, napaka-optimistic ko tao. Sobra. Sobra. Napaka-optimistic ko. Yung last ko ang taya sabi ko, God, ilihis mo to, madudonate kami ng 10,000. Last na, itong si Juan, sabi ko, God, wala na akong ibang choice. Sabi ko, ilihis mo to, madudonate kami ng 10,000. Oh. Kaya madudonate kami ngayon. Maghahanap lang kami ng, tawag dito, maghahanap lang kami ng parang pwede ba pagbigyan. It's because ganun ako Victor ang utak. Diba niya? Tapos, masipag kong sa Diyos ko Lord, kahit nga hindi na matulog like, minsan, may mga hindi na ako nagagawa sa bahay. Kaya away si Papa ko, paala na kayo dyan. Hirap niyong kausapin. Like, yung problema nila, parang madadamay na naman ako. Sabi ko, alis na ako para bala sa kanya. Kasi sa dami na nang iniisip ko Dami na iniisip ko, sabi ko, may seminar, may mga ini-invite dapat ako ngayon. Tapos may i-video call, tapos magko-content pa. Tapos naka-charge pa yung phone ko. Sabi ko, ang pang-content ko kasi yung picture, yung iPhone, hindi yung Samsung. Ang Samsung kasi, pag lalagyan ng text caption yung picture, medyo hindi gano'ng maganda. Samsung, pag lalagyan mo yung picture ng caption, yung picture mismo ng text, medyo mas maganda pag iPhone. So, lahat yun, napagsasabay-sabay ko yan, na hindi ako nagre-reklamo, na pagpinsan, napapabuntong hininga lang ako. Like, nakikita ako ni Mentor Juliana, sabi ko, kaya, game. Ganun ako. Ask me why. Malalim ang why ko Tandaan, maraming tao ang nawawala sa network marketing dahil sa hindi clear yung why niya. So, kailangan clear. Kahit na gaano pa, tandaan niyo to, kahit gaano ka pa kagaling mag-close deal, gaano ka kagaling mag-FB ads, gaano ka kagaling mag-present, gaano ka kagaling mag-invite, pag malalim ay hindi malalim ang why mo, yung ganyan lang na sitwasyon na yan, mawawala ka na. Yung konting problema lang, ayaw ka na. Kasi, hindi naging malinaw kung ano yung pinaglalaban mo. Sundan? So, tingnan niyo nga yung katabi niyo. Mukha bang alam niya kung anong pinaglalaban niya rito? Yes. Kailangan clear Kailangan clear. Wala naman siyang kalaban. Kung nakakapag-now kayo, di ba? Kung nakakapag-now kayo, ano ba yung pinaglalaban mo dito? Ako, ang pinaglalaban ko dito, may malaki akong pangarap na hindi kayang ibigay ng employment. Malinaw yun sa akin. Kailangan malinaw yun sa inyo Meron iba kaya nawala kasi hindi malinaw, hindi naman naseseryoso yung now. Hindi kasi ako makakanaw ngayon ng mababaw kasi wala naman na first timer So kaya nilalaliman ko lang yung topic na yun. Kasi kung may first timer dito, period daw tayo. Diba? So, meron iba, hindi talaga nila na-internalize yung now. Di ba? Ako, malinaw sa akin. Anong pangarap ko? Tuloy ko kayo, anong pangarap nyo? Anong pangarap nyo? Di ba? Anong pangarap nyo? O kayo, anong pangarap nyo?
problema lang, bibitaw ka kahit na magaling ka. Bibitaw ka. Konting problema lang. Kasi hindi clear eh. Ang nasa isip mo, mag-quit ako dyan, may iba naman ang opportunity. Kami hindi. Mag-quit ako dyan, babalik na naman ako abroad, bahala kayo dyan. Di ba? Mag-quit ako dyan, may negosyo naman akong fallback. Di ba? So, kailangan malinaw. Bigyan kayo ng example. Ang investment namin buwan-buwan, 180,000 to 200,000 per month. Yun ang niluluwal namin buwan-buwan. 180 to 200,000. Ngayon, kung maging empleyado ako, kikitain ko kaya yun? Kikitain hindi. Malabo. Malabo yun. Kung mag-a-upload naman, though, nung gumaganon yung in global, sabi ko kay Mentor Juliana, lakasan natin ang pag-content, mag-traditional business tayo, punyeta, pag talagang super pa, mag-a-upload ako. Nasisip ko na yun. Kasi bakit? Malinaw pa sa sikat ng buwan para sa akin, bakit ako dapat na yumaman? Marami pa akong gusto para sa sarili ko, para sa pamilya, at para sa magiging anak. Ang dami ko pang gusto. Malinaw yun. Clear, crystal clear. Iyon ang problema sa iba. Hindi kasi sa kanila clear. Ang nakikita lang kasi nila yung ito. Kung gusto mong yumaman, dapat ang nakikita mo, hindi ito. Yun. Yung darating. Dapat nakikita mo yun. Anong darating? What's in it for you 5 years from now? What's in it for you 10 years from now? Hindi lahat ng tao yayaman kasi hindi lahat ng tao kaya maging visionary. Hindi lahat ng tao yayaman kasi hindi niya kaya makita yung katotohanan na may paparating na buhay sa kanya. Yung darating na buhay na yun, kailangan niyang ayusin yung ginagawa niya ngayon. So sa akin, malinaw yun. Malinaw yun. Tinan mo yung katabi mo, mukha bang malinaw sa kanya yung mga bagay-bagay? Sino dito yung malinaw yung first car niya sa Ascendra? Malinaw yung SUV niya sa Ascendra? Malinaw na malinaw yung first house and lot niya dito? Malinaw na malinaw ba? Yes! Parang ganito na lang, kung wala ang Ascendra, nasaan ka ngayon? Pag ang naisip mo, kung wala ang Ascendra, nasaan kaya ako ngayon? Isa lang ibig sabihin, payaman ka na dito sa Ascendra International, sa Ascendra Prime, di ba? Kasi may isip mo na yun eh. Ako yun ang naisip ko, kung wala ang Ascendra, nasaan kaya ako ngayon? Di ka rin? Kaya ako nagsisipag, kasi malinaw sa akin yung aking why. At yung why kong yun, ang why kasi, asa na ba yung why? Ang why, magkadugtong ang why tapos ang belief. Naniniwala ka ba na kaya sa'yong ibigay lahat ni Ascendra International? Yes! Para nag-isip pa yung iba. Naniniwala ka ba na sa Ascendra International mo makukuha ang lahat? Yes! Yung iba hindi. Kaya, nahirapan lang ng konti. Ayoko na niya na-invite. Ang hirap, pag-abroad na lang ako. Akala mo naman hindi mahihirapan sa abroad. Ayoko na niya nahirapan ako, mag-abroad ako. Sabi ko, ay tanga. Di ba? At least nandito ka, mahirapan ka, pero pag may sumali sa'yo, magkano direct referral? 3,500. Makasampu kang builder, 35,000. May isang executive, 40,000. May pairing, may unilevel pa. May duplication pa. Gusto na niya? Ano? Wala pang amo. May produkto, mabibenta. Yun nga lang, bakit yung iba, again, nawawala? Dahil sa yung belief na shake. Yung belief na shake. Parang yung COVID, nung unang tawa ng COVID, may 1 million ako sa account ko sa PAS Company. Noong 1 month lang di napapalabas, minintro ko yun lahat. So, nagsalita ng isang may-ari. Yung iba, nag-shake yung belief. Nagsinitruhan. Ako talaga sa'yo, hindi ko to yung trade. Pero parang sa'yo, paano kung bukas magsara, di ba? Like, di ba? Binintro ko yung 1 million ko doon. Hindi naman nagsara. Anyway, ang point ko doon, kapag na-shake yung belief, doon nagkakaroon ng decision making ang tao. Sundan? Kaya nga may iba na may iba na
May nagkaroon na ng problema, bigla kaya ayoko na, magka-traditional na lang ako. Magkaroon ng konti problema, ayoko na, babalik na lang ako sa employment. Willing silang i-trade yung mga pangarap nila. Huwag lang silang mahirapan dito sa Asedra. Sabi ba, parang baliktad eh. Di ba dapat willing kang gawin ang lahat para sa pangarap mo? You get that? Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang willing siyang gawin ang lahat para sa pangarap niya? So bakit nga ba dapat yumaman? Oh, Sir Danny, bakit nga dapat yumaman? Sige nga, kung clear ang why mo, bakit nga ba dapat yumaman? Kailangan dapat yumaman kasi ang hirap maging mahirap. Mahirap maging mahirap, no? Iba-ibang hugot natin sa buhay eh. Merong iba gustong yumaman kasi gusto magkaboses sa pamilya. Merong iba gustong yumaman kasi matagal nang nagre-renta ng bahay. Gusto na magkaroon ng sariling bahay. May iba gusto mapag-aral ang anak sa magandang eskwelahan. Tama ba? So, iba-iba yung why. So, yun, mahirap maging mahirap. Ano pa? Siyempre, magkaroon ng time and financial freedom. Yun, time and financial freedom. O ikaw, Mentor Lizelle, bakit mo kailangan yumaman? Mahirap kasi ako pinanganak. Mahirap ka lang pinanganak. So, aware ka na mahirap kang pinanganak. Kaya lumalabang ka ngayon. O, ganun yun. So, isa another thing yun. Aware ka na mahirap ka, hindi ka palamunin, hindi ka pabigat. So, ngayon, kailangan pagtrabahuhan mo. At aware ka na dito mo yun makukuha. Kadugtong yung belief. Kasi kahit na aware ka, kung hindi ka naniniwala sa networking, kahit na aware ka, hindi ka naman tutuloy. May raman ka lang ng konti, titigil ka na eh. Kasi doon ka pupunta, sa pinaniniwalaan mo, yayaman ka. Nasundan? Kaya magkadikit yan. Kaya yung downline nyo, i-training nyo yan, yung why nila, tapos yung belief nila. Magkadugtong yan eh. Ikaw, ano ba yung why mo? Bakit mo kailangan yumaman? I-break yung parang Ha? So, parang kahirapan. Oo. Para parehas tayo ng kwento eh. Ako, gigil ako yumaman kasi sawang-sawaan ako sa hirap dati. Ayoko na bumalik doon. Ayoko na makinduka ang paslupa. Wala kang boses, hindi ka kikilalanin, hindi ka respetuhin. Unlike ngayon, ang tawag sa amin sa barangay namin, hindi sir eh. Boss eh. Di ba ang normal na tawag, sir, mister? Sa amin hindi, ang tawag sa amin, boss. Boss! Boss! Kung hindi, pugi! It's because, kadugtong kasi yun ng success. Bakit? Kung hindi ka successful, tawagin ka pa boss? Tawagin ka huy. Kulokoy. Tapos, ano ka pa? Tawag dito, minsan magtutulong-tulungan ka pa, tama? Minsan magtitripan ka pa. Pero pag successful ka, diba? Kaya ang dami kong gigil akong kumita pa ng mas malaki. Yun nga, yung mga ganyan na reasons. Ano pa? Mga reason mo? Naputol kita kanina. magkaroon ng time freedom. Yun! Napaka-importante nun, time freedom. Pero tandaan nyo ha, in order for you to gain time, you must lose something first of equal value. Yan, alchemy yan, law of alchemy yan. If you want to gain something, you must lose something first of equal value. If you want to gain time, you must lose time first. If you want to gain money, you must lose money first. So ako, nag-lose ako ng maraming time dati. Kaya sa dating company, nag-gain naman ako ng sobrang time. Kaya ngayon, sinasabihan ko sa Mentor Juliana, pasensya na, hindi pa tayo nakaka-date ng buwelo, hindi tayo nakaka ng buwelo ngayon. Hayaan mo, kasi lahat ng to, alam ko naman ang balik nito after 3 years, 5 years. Sabi ko, alam kong magiging bunga netong lahat. Kailangan lang ako, consistent tayo. Sabihin mo sa katabi mo, consistent. Consistent. Hindi pwedeng ma-break. Di ba may 40 days? Di ba may 40 days rule? 40 days rule, make or break a habit. Naalala nyo yung 40 days rule? Para maging part siya ng system, 120 days. Tama? Maging part siya ng system mo. Maging part siya ng behavior mo, ng katawan mo. So, ayun. Anyway, ikaw, bakit ka dapat yumaman? Dapat alam mo yan. Nagtatawa. Ako, pag tinatanong ako doon, naiiyak na ako eh.
Napakagusto na kayo pera. Ano yan? Pinaplan ko na yung future ko ahead of time para wala na akong problemahin na mas mabigat pa. Okay. Ikaw po. May pangarap ka. Yun. Hindi matutupad ng employee. Yun. So yun, dapat importante yun. Kailangan malinaw yun. Malinaw yung lahat, dapat yung why. Pag malinaw kasi yung why, alam mo, hindi mo yan makukuha sa employment. Alam mo, pag nag-negosyo ka naman, ang dami mong... Pag negosyo kasi, 100% problema mo. Ang network, 50% lang. Tama niyo ko bakit? Bakit? Itong office, sino naman problema nito? May-ari. Yung kuryente. May-ari. Yung import ng mga products. May-ari. Yung nagpapadala dito. May-ari. 50% lang ang problema natin. Yung accounting, staff, sales, lahat sila. Si Chimpy. O sino mag-sweldo sa kanya? May-ari. Sino yung mag-sweldo sa mga staff natin? May-ari. 50% lang ang problema natin. Sabi ko nga sa iba, sabi ko, negosyo ka. Hindi mo nga kinakaya yung networking. 50% lang ang problema. Gusto mo putangin na, 100% yung problema mo. Diba? Kasi, pag networking ka, at least 50% lang yung problema mo eh. Pag mag-negosyo ka, 100% problema mo na lahat. Sige. Fight, negosyo, kuha ka, team. Team ng negosyo mo. Punta ka na ng BIR. Masasalubong mo na yung mga mukha ng... Diba may na-issue pa lang? Yung kumukuha ng team na tinatarayan siya sa... Ano nakita mo yun? Yung BIR na tinatarayan niya, kumukuha siya ng team. Personal team pa lang yun, hindi pa yun sa business. Tapos kukuha ka pa ng mayor's permit, health permit, sanitary permit, business permit. Tapos kung ang negosyo mo pa kainan, ang problema mo dyan kung may magreklamo, may langaw, may ipis, may sumakit yung tiyan. Di ba laki ang problema mo? Malaki yung kita, hindi na malaki yung problema. Kaya sabi ko, kung ikaw gusto mong yumaman, hindi mo kaya ang problema sa networking, sabi ko, kalimutan mo ng yumaman. Kasi ang networking, kalahati na nga lang ang problemahin mo, hindi mo pa kaya. Tapos meron pang mga speaker na magdadala ka na lang ng tao, pwede ka nang kumita. Tama ba? Kaya napaka-blessed natin na merong Ascendius Prime, may Ascendia International, di ba? Nakasan nyo naman yung palakpak nyo, di ba? Kaya ako sabi ko, yung pagninegosyo, yung mag-ano kami, magpa-franchise kami nung parang, sabi ko, tangina, sakit ito sa ulo. Sabi ko, sana may networking na, yung lumapas yung Ascendia. Sabi ko, puti na lang. Kasi 50% lang ang problema mo dito eh. Expansion lang ng tao mo, yun lang. Yun lang. Pag masyadong matigas ang ulo, hindi next. Recruit ka uli, hindi tapos ang problema mo. Tama? Isa sa negosyo, pag may problema ka, hindi ka doon kadali matapos. Not unless na sole proprietor ka lang. Paano kung ang empleyado mo mga 10? Tapos binagay yung lugar na yun. Papanuhin mo yung negosyo mo. Masakit sa ulo? Eto. Sakit ang ulo sa downline mo. Di next, recruit ka ng bago. May problema ka pa, tapos na. Tapos na. Ganun na kadali. Ang ganda. Masakit ang ulo, na-recruit ka ng bago. Di tapos na. Pag may lumabas dyan, malay mo, yung taong pasaway, yun ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para bumuo ng bagong grupo. Yung pagkabuo mo ng bagong grupo, yun para yung magpapayaman sa'yo. Tama ba? Yes. Di ba? Kuha niyo? So kaya minsan may natatawa ko na hindi kinaya yung problema dito, mag-employment. Sabi ko, Jesus, akala mo walang problema sa pag-employment. Mas malaki nga problema dyan. Lalo na yung dyan, yung pamumulitika. Yan ang pinakamalala sa employment, ang pamumulitika. Ano yung pamumulitika sa employment? Yung mapopromote ka, hindi ka mapopromote kasi sisiraan ka, backfighting ka. Grabe ang politika sa Diyos ko. Tapos yung crab mentality. Ilay ka pababa. Ay, grabe. Lalo na yung iba na mas pinili na lang mag-abroad kaysa dito. Sabi ko, Diyos ko, kung alam mo lang na mas madali na nandito ka sa Bicol, na pwede ka nang yumaman, nasa Bicol ka lang. Sabi ko, bakit yung may iba? Hindi pa humahataw, nasa Bicol lang. Nung nahirapan ng ibang bansa, di ba mas mahirap yun? Ma'am, sa ibang bansa, magaling mahirap? Mahirap. Dito pa lang mag-apply, parang mahirap na. Mahirap na dito, lalo sa ibang bansa. Diba? Hindi madali yun. Grabing courage ang kailangan mo doon. Yung courage, ilalabas mo lang pala sa ibang
bansa, bakit hindi mo nilabas sa Pilipinas? Bakit hindi mo ginalingan nung nasa Bicol ka? Bakit hindi mo na ginalingan yung nasa Ascendra International ka? Tama ba? Bakit dapat yumaman? Bakit ka dapat yumaman? Mas masarap yung buhay kapag mayaman. Mas marap yung Buhay. buhay kapag mayaman. Bakit? Bakit mas masarap ang buhay kapag mayaman? Kasi na-experience ko din po yung yung hirap din kapag financial problem. Okay, parang pasan mo lagi ang mundo, di ba? Pag may problema ka sa pera, hindi mo alam paano mo kukunin, paano mo babayaran. Si Bon, wiwi eh. Ikaw, Nardel. Parang tinaiming eh. Magpapatay yung papatang mansyon. Yun! Para ano? Para manuwag-nuwag daw. Dapat may hatawan mga downline ko. May hatawan dito. May hatawan dito dapat sila. Malaki lahat ng hatawan. Kasi alam nyo, ang pinaka-importante sa lahat, why muna. Bago lahat, why muna. Why? Check your why. Yun ang pinaka-importante. Bakit mo? Kaya pagkakausapin niyo mamaya mga downlines nyo, ang lagi niyong i-check, i-remind siya, yung why niya. Yung why. Bakit mo kailangan gawin? Parang yung ito nga Sendra. Katulad ng dating company natin, bakit siya umabot ng 19 years? Malalim yung why na may-ari. Malalim. Hindi lang sila nag-away-away, malalim yung why na may-ari. Hindi ka naman naabot ng 19 years kung di maayos ang why mo, di ba? You have a clear, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi sila nakatingin dito, nakatingin sila doon. Tama ba? Ganon din ang owners natin dito sa Ascendra. May why yan. Hindi naman yan tataya ng ganyan lang kung wala yan na malalim na why. At nakatingin yan, hindi dito, kung hindi doon. And that is the reason na nagkikip sa kanila, na nagpupush sa kanila moving forward. Yung why nilang yun. Nakuha nyo? So, again, bahay, di ba? Mansyon, di ba? Habulang kahasa. Habulin mo ako. Pag nahuli kita, gagasain kita. Hindi, importante yan. Bahay, napakagandang goal niyan. Bahay. Ako talaga, ang pinakaano ko lang ng kotse, hindi ko akalain na aabot sa bahay. Hindi ko akalain na aabot sa pagkagising mo. Lahat ng nakikita mo pala dahil sa network marketing. Kaya, laliman nyo yung why nyo. Laliman nyo. Ikaw po ma'am, ano yung why nyo? Sa atin po para sa magandang future ng anak ko and makatulong sa mas maraming tao. At saka syempre po yung gusto ko iparanas sa parents ko na habang nandito pa sila maranasan nila yung magandang buhay din. Sa space ganda. Dapat. Bakit iha? Okay. So, tama yun. Yun, naalala ko. May dalawang klase ng why. Internal and external. Okay? Ang external why, ang external why, money. Yan. Sulat niyan. Money. Ano yung sabihin niyan? Bahay, lupa, kotse, external. Ngayon, ang internal, yun ang mas masarap. Ang external kasi, pag napagod ka, pwede mong bitawan. Pero ang internal, hindi. Ano yung internal? Anak. Internal why yan. Kaya nga di ba ang mga nanay, kahit na may sakit, nahihirapan, basta para sa anak, gagalaw. Tama? Hindi lahat naman pala. Karamihan lang. Kasi may nanay din na sira ulo eh. Alam mo yan, di ba? May ibang nanay na pabaya. Pero karamihan ng nanay, na pag alam niya yung anak niya walang makain, kahit siya may sakit, bubuhat hindi. Gigising, gagalaw. Because meron siyang internal. Internal. Ako, ang pinaka-internal ko dati, ganyan din, magulang. Buti na lang, hindi narcissist ang parents mo. Kaya hindi nila tinarget yung yaman ko. Diba? Hindi nila tinarget. Kasi, ibig sabihin, pwede ka kasing targetin eh, pag narcissist, manipulative ang magulang eh. Tatargetin ka, tapos ang gagawin niyan, ikaw na ang bubuhay na sa kanila, bubuhat na, di ba? So mabuti hindi sila ganun. Yun ang pinakauna kong why. Internal ko, parents ko. So, ang pinaka-why ko na ngayon is yung magiging ikakasal kami ni Mentor Juliana. Kasi yung naging anak namin. Yung internal na
pinaka-internal na why ko. At kang balaga. May pangalan na nga yun eh. Si Kyoto, tapos si Osaka. Ito yung kwarto ni Kyoto, ito yung kwarto ni Osaka, di ba? It took me a lot of courage. Kasi, tanongin niya ako bakit wala akong anak. Tanongin niya ako. Grabe yung phobia ko ng bata ko. Grabe yung phobia ko. Yung phobia ko na lumaki ako walang pera ang parents ko. Yung phobia ko na 16 pa lang ako, kailangan ko mag-part-time job. Kasi kung hindi ako magpa-part-time job, kulang yung pangod ko. Sa sobrang grabe ng phobia ko, ang tanong ko sa sarili ko, pag nag-anak ba ako, kaya ko ba? Pag yun, ganun kalalim ang ganun bumaon sa akin yan eh. Yung experience ko sa buhay. Na, alam mo yun, may pera ka naman, mayaman ka na, pero andun pa rin ako sa, kaya ba talaga? Kasi, alam ko yung katotohanan eh. Pag lumabas na yan, wala nang... Hindi ko na kaya. Balik! Balik! Hindi ko na kaya. Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Sabi ko, yung kotse, nagawa ko dati, 5 years to pay. Nagawa ko yung kotse, 5 years to pay. Ay kung putangin ng bata, mag-20 anos to eh. Di ba? 0 hanggang 20 years. So, kailangan prepared ka. Kaya nga sabi ko sa iba, hindi ko maintindihan sa iba, wala ka naman pera, minamadali mo, jowa at bata. Sabi ko, nahihibang ka na ba? Ba? Hindi mo kaya buhay ng sarili mo, hindi mo nga kayang bumili ng sarili mong brief, hindi mo nga kayang libre ng sarili mo sa maayos na restaurant, tapos ang gusto mo, jowa na tapos anak. Okay ka lang. Anyway, yun ang pinakaway ko. Yan, malalim yung why natin. Ay, bago ako, ay bago siya, ikaw muna. Ano yung why mo, di ba? Gusto ko po ulit mapangalan sa amin yung family house. Tapos, sarili. Yung family house, ano yon sa parents mo, yan. Gumawa ka ng para sa'yo. Para sa future, di ba? Kasi, kung ano yung pinaka-mas compelling sa'yo na mas magtutuloy-tuloy ka, napaka-powerful yan. Ako talaga bahay, gigil-gigil ako dati sa bahay. Kaya binuhos ko lahat nung sa bahay. Noong 2015, binuhos ko yun. Yung talagang pang na-network ko noon, halos hindi ako nagpapahinga and everything. May konting repercussion lang sa health ko. Pero kailangan tanggap ko. Basta importante, nagawa ko, na-break ko yung record sa networking. Na 9 years nakapagpatayo ng sariling bahay. May konting repercussion lang sa akin. Pero di ko naman yung feelisigan. Kasi ang tulog ko lang talaga noon, literal 4 hours, 5 hours lang talaga. Talagang bakbakan talaga. Hindi mo ko nakikita ang ganitong buong boses ko. Karamihan ng boses ko dati, basag na. Yung hello, good morning! Yan, sa dami na ng kausap. Ganun. Umabot ako sa ganun. May konting balik lang sa health ko, sa napaka-perfect kong Pero, all goods. All is, blessed and grateful sa lahat. Lahat na nangyayari may purpose. Ganun naka-stable yung mind ko. Dati kasi shaky pa ako eh. Kasi pag shaky ka, talagang, pag shaky ka, nandito ka eh. Pag shaky ka. Pero pag grounded ka na, stable ka, nandito ka. Nasa right ka. Kaya kaintindihan niya? Yeah. So ano pang why? Ano pang why? Sa akin yun, travels, syempre yung sarili kong bahay. Yun, ganda yun, travel. Pangarapin nyo guys na makarami kayo ng bansa. Hindi yung puros ka na lang Cubao, di ba? Cubao. Bakit? Kasi galing Manila, pumunta ka na? Cubao. Uy, gano'n naman. Alimol, Cubao. Di ba? Nakakasawa na. Hindi, seryoso. No? 2025. Ito yung last na taon na nasa Pilipinas ka. 2026, itaga mo sa bato dapat na 2026, minimum 2 countries ka sa 2026. Tinan mo yung katabi mo. Makaka 2 countries kaya na bakasyon sa 2026? Diba? Pwede na kaya Hong Kong tapos Korea? Pwede na kaya? Parang yung iba ayaw eh. Hong Kong, Korea, pwede na kaya? Yes! Hong Kong, Japan, pwede na kaya? Yes! Or Hong Kong, Thailand, pwede na kaya? Yes! Importante doon, nasa why mo dapat yan. Kasi kapag may why ka, malinaw, stable, grounded,
may mga sitwasyon na darating, okay lang, kasi nakafocus ka sa why mo. Na yung why mo to, hindi mo makukuha kapag nag-quit ka. Kaya kailangan mong ituloy yung Ascendra. Mawala man sila, ikaw tutuloy ka. At yung kwento mo ang magiging inspiration ng future na downlines mo. Ng future na grupo mo. Nakuha niyo? Ikaw yung magiging inspiration eh. Kaya nga tayo, yung magkasama tayo, hindi pa to ang final. May mawawala, may papalit, dadami, kukonti, babawas, kakapal. Ang matitira talaga dito, yung matibay, yung grounded, at higit sa lahat, yung may ikukwento ka sa future na mga downlines mo. Yes. Sa future na downlines mo. Kailangan clear yan, crystal clear. Go sir! Ano yung why? Matindi to, sir. Sige po. Bibi. Bibi. Pwede pa rin kami. Internal, sir, ang reason ko. Sige, maganda yan. Mga 3 to 5 years, sir. Kailangan hindi pwede mo. 3 to 5 years. Hindi pwede? Hindi pwede mo ba? Paano? Hindi pwede mo ba? Kailangan dire-diretso. Kailangan dire-diretso. Kasi, Naudot kasi, sir, yung plano ko ng foundation. okay. Tutuloy ko. Wow. Ayun, pwede yun. Internal motivation kasi napaka-importante eh. Clear dapat yan, clear. Ako kasi nagko-compute na ako eh, di ba? Go-compute na ako. Employment, magkano sweldo? 50,000. No. Dito ka lang, wala na eh. Kasi di ba, malaki yung pangarap mo, di ba? Gusto ko magka-land cruiser. O, gusto ko maglimang bansa kada taon. Kaya ba ng 50,000 naman? O, hindi. Kaya nga, doon pa lang, makikita mo na dapat focus ka sa Ascendius Prime, sa Ascendra International. Sa edad mo, sir, napakabagay na ito yung hatawin mo. Kasi, hindi ka naman pwede sa employment. Ilang taong ka na? 64, sir. 64, hindi ka na pwede sa employment. Pero dito sa atin, pwede pa. Di ba? Kasi, pinipili yun. Di ba? So yun na lang, pag-inisip mo. Yun na lang tanong ko sa inyo, paano kung wala yung Ascendra? Nasaan ka ngayon? Siguro yung pangarap mo, biglang liliit. Tama? Kaya yung paglaban mo, itong nakita mo. Paglaban natin, itong nakita natin. Kasi wala na kasing ganda nito. Di ba? Buti na lang may mga nagsakripisyo ng owners. Sabi ko nga sa kanya eh, tama yan si Upline, 40 plus pa lang naman siya. Yung lahat ng problema sa kaya-kaya niya yan. Kasi pag may-ari ka, mas malaki ang problema. Mas malaki ang problema ng may-ari, Diyos ko. May isang empleyado ka lang na pasaway, di ba? Isa, dalawang empleyado pa lang. Laki problema ng may-ari. Kaya sabi ko, si Joseph, 40 plus, kaya-kaya niya. Sabi ko, sabay tayo sa Ascendra. Kasi yung lakas ng isip ni Apply, tsaka yung katawan, kaya-kaya niyang bugbugan dito. Tayo, hahataw na lang. Nakuha niyo? Yan. So ikaw, more heart. Tawa ka. Ano yung why natin? Sa akin syempre, una-una yung quality of life. So, doon na yung lifestyle, yung time yung financial freedom, clear doon mismo. Nakakapag-travel ka, nag-provide mo lahat. And then lastly is yung legacy of na may iwan mo din. Na pwede mong may paso din sa mga future na. Legacy. Default to, kaya binibuild ko din up, especially yung pagiging content creator. No? So everything ng lessons and learnings na nag-provide sa ganitong industry, doon ko din pinabas. Ito lang tatandaan mo dyan. Pag nakuha mo to, yung leadership, tuloy-tuloy ka dyan. Ako kasi sa pag-content creation, nagsimula ako, 20,000 follower. Ngayon, mag-650,000 na kami. Mag-650,000 na. Walang media manager yan, ha? Yun, di ba, nasa Manila tayo, sabi nung matangkad. Sabi niya, yung media manager. Pero pinag-iisipan ko, si Brent, wala naman na media manager. Si Kuya Renan, wala naman na media manager. Sabi ko, sila relationship matters, wala naman na media manager. Kami wala naman na media manager, mag-650,000 na. Sabi ko, pwedeng kumuha ng ganon yung iba na hindi solid to. Pero, kapag solid ka, Victor, masipag, malalim ang why, gumagawa ng paraan, optimistic, malalim ang why, sigurado, sasabog at sasabog ka.
Kaya keep it up yung ginagawa mo kasi paano kung wala ka sa entra, di ba? Nasaan ka kaya ngayon? Tama? Artista. Pwede. Di ba? So, kayo po, ma'am. My biggest one is create a better future for myself and also legacy as same as him kasi po Future English. pinagandaan Grabe niya. kasi po para wala na pong mahirap dito sa Pilipinas. Uy, pang level yun! Pampolitika yun, ha? Delikado ang mindset na yan. Papalitan Para na wala nang mahirap sa Pilipinas. Delikado yan, baka may barangay captain ka na. Mag legal age ka na. Pero okay yan. Thank you. Ikaw, sir. Sa akin naman is, syempre, magkaroon ng sariling sasakyan. Kapag drive ng sasakyan ko, same time, mapagawa ko yung bahay namin sa province para sa parents ko. Pag tumigil ka, mapapagawa yun? May mabagal. Mabagal. Pwede naman. Kaso, paano yung kotse? Tapos yung papagawa. Di ba tatagal? Ano gusto mo? Matagal o mabilis? Kaya dapat tuloy-tuloy ka. Di ba? So, palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo, di ba? May natutunan na kayo? Yes! May natutunan na? Yes! Ayan. So, again, keep in mind, your why is very important. Bubura na tayo. Di ba? Nagsusulat talaga ako. Dito siguro sa gitna. Tsaka sarap kaya na, no? Yung pagkagising mo, ang problema mo, pera, paano ubusin? Di ba? Kasi yung naging problema yun, yung pera, paano ubusin? Yes! Eh, di ba, nagkalat lang dyan, 15,000, di ba? Tapos budget mo yun for 1 week, di ba? Ganun. Masarap yun. Di ba? Ano? Masarap yung yung pagkakain ka, saan ka tumitingin? Menu or presyo? Menu muna, di ba? Crispy pata. 700. Uy, ang daming kolesterol. Balik. Ang pangit nun, di ba? Kaya masarap na kumita ka ng malaki kasi pagdating sa mga ganyan, hindi mo problema ang pera. Yung para katulad sa amin. Sino yung gusto ng ganon? Para masolusyonan yung kuryente, bumili ng bagong genset. Sino yung gusto ng ganon? Yung maisipan lang. Sabi namin, ba't ka nabibili? Sabi ko, ayoko kasi nahihirapan ka. Ayoko makita nahihirapan. So ngayon, nakuha namin yung number din, yung isa nag-aayos, papaayos pa namin yung isa. Tapos yung kapitbahay pa rin natin, si Ate Jane, nagtatanong, di dalawa na ngayon genset mo, di natutunogan ko. Anong gagawin mo sa isa? Sabi ko, hindi ko na, baka ibenta. Pag ibenta mo ngayon, sabihin mo sa akin, o di, nagiging pera pa din, di ba? Ano ka niya ibig sabihin? So, pero hindi yung luma yung target niya, parang yung bago. Oo. Pero itong bago matipid, no? Nasanay kasi ako 1 liter per hour eh. Di ba? Ang tindi. 1 liter per hour yung lumang, yung malaki. Itong isa, parang hindi naman nagawa 1 liter per hour. Kumbaga, parang 60 pesos per hour. So 10 hours, 600 per day. Di ba? Tindi. Sweldo mo, 500. Yung gasolina, 600. Wala pa yung kakainin, di ba? Kaya dapat yumaman. Kailangan yung yumaman. Hindi yung parang bibili ka ng genset, pati pang gasolina. May generator ka nga, kaso lagi naka-off. So wala ka pang gasolina eh. Sabi ko nga, parang kailangan mo talagang mangarap ng malaki. Sabi mo nga sa katabi mo, mangarap ka kasi ng malaki. Mangarap ka ng malaki kasi ang daming dahilan. Sabi ko, langya, mga ilang araw na naman kaya tayo nitong 600 per day. Gasolina pa lang. 600 per day. Hindi, no? Kakain pa kami. Bumili ako ng pagkain kanina. Nasa, magkano yung binayaran? Kasama ba sa links? Ay, hindi ba, no? Magkano yung binayaran kanina? Parang mga 300 pagkain. 300 plus 600. Magkano na? 900 na! Diba? Hindi pa kasama dun yung other investments. Naintindihan mo, brother? Kaya lalo na sa inyong dalawang bata pa kayo, isipin nyo na ako, pinaka nang iniisip ko noon, nung bata pa ako, nung 2021 ako, nasa isip ko, paano kung mawala si Papa Mama, paano ako? Yun lang. Sa mga tao nasa comfort zone,
na hanggang ngayon parang hindi lumalabas yung fullest potential mo, yung wings mo. Hindi yan lumalabas kasi may magulang na ganyan. Pero ask yourselves, what if, hindi naman hinihingi natin, mawala si mama, si papa, huwag na lang kayo, yung iba na lang, di ba? Mawala yung tatay, nanay, bigla. Paano ka kinabukasan? Yun ang tanong ko sa sarili ko dati. Sabi ko, paano ko? Kaya, talagang tinodo ko. No? Tinodo buhos talaga. You get it? Tsaka sa mga may nagpaplano mag-jowa dito, pag nag-break kayo ng jowa niyo, mas masarap umiyak sa sasakyan kaysa sa nagko-commute, di ba? Nag-break kayo, nag-iiyak ka sa tricycle, di ba? Parehas naman kasi may problema yan eh. Mayaman, mahirap, may problema. Yun nga lang, mas masarap na namang problema na meron kang pera. Tingnan mo yung katabi mo? Mukha bang may problema? Mukha bang may problema? Kasi ang mayaman mahirap, parehas lang naman yan namang problema. Yun nga lang yung isa namang problema, pero merong pera. Di ba? Yung isa namang problema, wala na ng pera. Di ba? Hirap pa ng ano sa tawag dito? Ang kinalalagyan sa buhay. Correct? Anyway, saan na ba ako? Yun yung why, no? So yung why, kadugtong yung believe. No? Naniniwala ka bang sa Ascendra ka na yayaman? Parang dapat 100%. Yes. 100%. Ngayon pa paano? Burn bridges. Katulad ni Ma'am. Resign kung resign. Boss, you're fired. Boss, meeting tayo. You're fired. So, yung belief niya, 100% kasi nag-burn bridges na siya. Joseph Lim, burn bridges. Hindi kinuha yung transcript diploma. Nasa ama pa rin. Ginaya ko, burn bridges. Hindi ko na kinuha yung transcript diploma. Nasa BU pa rin. So, yung belief ko, 100% talaga sa networking. Ipagpapatayan ko to, yung networking. Nakikipagpatayan ako para sa networking. Ganun ang kalindi eh. Dati nakikipag-away talaga ako sa networking. Nakikipagbardagulan talaga ako eh. Like, pangit ang networking. Paano mo nasabi pangit? Ganun ako dati eh. Warrior? Warrior. Kailangan warrior ka dito. Hindi ka dito pwedeng yung lalamya-lamya. Dapat dito, warrior ka. Nakikita ko naman sa inyo, mga warrior kayo eh. Pumunta ka kayo dito, kahit kakalipas pa lang ni Uwan, di ba? Tignan mo yung katabi mo, mukha bang warrior? Yes! Is a child. Warrior is a child. Kailangan warrior. Warrior ka, palaban ka. Sabi mo sa katabi mo, palaban ako! Palaban, dapat palaban. Warrior ka. And, yung belief mo, lahat ng successful dito, nag-burn bridge eh. O Jane Chua. Di ko alam kung naging nurse siya, basta graduate siya ng nursing. Burn bridge din siya. Kasundan? Burn bridge yan. Si Elman, parehas din kami. Transcript diploma, burn bridge. Yung belief kasi namin, 100%. Check yun. Yung why namin, check yun. Yung leadership, check yun. Ito, lahat check. So dapat lahat to check sa'yo. Hindi pwedeng, may isa dyan na hindi. Nasundan? Sino pa ba? Yung iba kasi mabagitin ko, nasa Pascam pa diba ang kilala ko eh. Yan! Sila mentor din, sila mentor Lisel, no? Drop out ka ba? Graduate ka? Siya drop out. Ikaw ang drop out. Ikaw drop out ka ba? Tapos ko yung management. Tapos mo. Pero di ko ginawa yung din. So, Diploma, okay. Di ba? Nag-burn bridge din. Malay mo si Mentor Danny, baka next year, sara niya na yung panadirian niya, di ba? Mag-full blast na yan sa Ascendra International, di ba? So, pero kidding aside, hindi ko na lang babagitin yung company. Pero alam niyo naman yung sasabihin ko. Yung presidente ng former company natin, doktor, nag-burn bridge. Sundan? Yung isa, physical therapist, nag-burn bridge. Nasundan? Sa atin, si Joseph, si Sir Miko, dapat maging empleyado na yun sa Central Bank. Tama. Central Bank. Tapos, mas pinili niya pa rin yung networking. Nag-burn bridge. Nasundan? Lahat ng successful dito, merong tinatawag na give up story. Sabihin mo sa katabi mo, give up story. Give up story. Merong give up story. Kasi, pag nag-give up ka, nag-burn bridge
100% talaga yung i-embrace mo na, eto na to, this is it. This is it. This is it, pansit! Oh, ika nga. Si Chad! Oh. Takot na takot yung dati mag full-time eh. Di ba? Si Papa Chad, apply niya. Matagal yun na empleyado sa Divine. Tama? Tapos City Hall, dalawang trabaho nun. Divine, tapos City Hall. Tapos the Burn Bridge din yun. Kasi nakita niya yung sarili niya na magiging successful siya sa network marketing. Kailangan to. Kailangan to. Kailangan naman. Bakit? Kasi pag ikaw nag-burn bridge ka, tataas yung leadership mo. Kasi yung nasa paligid mo, titingnan ka. Naintindihan niyo? Pag nakita ka, ano gagawin nila? Yung moral, tataas. Tataas yan eh. Tataas yan. Tataas yan. Pag tumaas ang moral, damay-damay yan. Hilay ang pababa. It will be a culture sa grupo. Na-imagine nyo ang strength nyo kung alam nyo nagtatrabaho ako. Nasusundan nyo? Halimbawa, ako, founding partner. Founding partner ako. Pero, nagtatrabaho ako sa labas. Sideline ko lang ito. Malamang, ang moral nyo, hindi ganun kataas. Nakakuha nyo? Tumataas ang moral nyo kasi yung founding partner, nakikita nyo. Nasusundan? So you can also do that. No? 100% yung belief. Ito ang tanong, ang last na question ko dito. Kung naniniwala ka sa Ascendra Kayayaman, ang tanong, naniniwala ka ba na ikaw kayang-kaya mong yumaman dito? Yes! Ibang tanong kasi yan eh. Yung una, naniniwala ka bang sa Ascendra Kayayaman? Kaya nagre-resign, nagpo-full time. Yung second question, naniniwala ka ba sa sarili mo 100% na kayang-kaya mo to? Yes! Iba yun. Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang naniniwala siyang kayang-kaya niya to? I'll tell you a story. Sino nakaabot ng team building dito? Naka-team building kayo sa amin? May naka-attend ba dito ng team building sa amin? Except kay Mentor Dan, nasa Manila siya eh. Kayo team, naabotan niyo ba? Hindi. Yung super. Meron sa concourse last. Yung mga pinakamalalang team building sa Puerto Ay, Vista. wala. Wala team building na yun. Dati, ano lang ako na-Joseph, parang sidekick lang sa team building. Gano'ng kataas ang belief ko sa sarili ko? Sabi ko, gusto ko mag-create din ng sarili, team building, mag-create ng sariling training na may sariling crew. Kaya nagawa yun. Kaya nga nung dati sa former company, isa lang ang fina-follow up ni Upline, halos ako lang. Nung active na active pa ako lang ang fina-follow up. Tapos, pulido na yan lahat. Kasi, pag nag-chain of command, sa akin pa lang, ayos na. Pag may palpak din, ayos din ako. So, ako din na makasabon, di ba? So, pag-point ko doon, mataas kasi ang tiwala ko sa sarili ko. Kaya, nagawa ko mag-train, nagawa mag-ganito, nagawa mag-ganyan. So, ang tanong, kaya mo ba na wala yung apply mo? Parang ganito. Kung wala si Mentor Danny, tutuloy ba kayo? Pag ang sagot hindi, kung wala si Mentor Danny nyo, tutuloy ba kayo? Kasi lahat naman member eh. So, nilaliman lang natin yung training. Ang tawag ko sa training na to, first step natin. Parang yung training na to, hindi naman to PNE eh. So, anong tawag dito? Yung belief mo sa sarili mo, kahit wala yung apply mo, dapat tutuloy ka. Ibig sabihin, kapag wala yung apply mo, tutuloy ka, ganun ang kataas ang belief mo na kaya mo. Pero pag yung apply, ikaw. Tumigil si Shena. Tutuloy ka, hindi. Opo. Kung isa pa yung hub, tutuloy ka, hindi. Tuloy pa rin po. Tutuloy ka. Kung may hiwa-hiwalay kayo, tutuloy ka, hindi. Tuloy pa rin po. Good. Kaya po ako ng ibang mag-event. Ganun dapat ang ganun dapat yung belief mo, firm ka. At hindi ka lang maghahanap, kung hindi, mag-create ka. Kasi ikaw ay creator. Yes.
Builder ka. Sabi mo sa katabi mo, huy! Builder ka. Tayo, builder tayo. Why? Nagsimula tayo, scratch, Asembra. Builder tayo. Nagsimula tayo, scratch. Lalo na yung mga kasama ko dati sa past company, scratch tayo nagsimula, di ba? Dito sa ano. Oh, tingnan mo naman tayo ngayon. Dati, kung ano-ano pa nakasulat dito. O ngayon, di ba? Asentra, ang partner mo sa pag-asenso, lahat ng vision, nangyari na. O, builder. O ikaw, kung mawatak-watak kayo, tutuloy ka ba? Yes. Baka mamaya niya, uwi na ako sa amin. Di ba? Uwi na ako sa amin. So, ibig sabihin, example ko na lang, sorry, pero example ko na lang sarili ko. Sabi ko sarili ko, kung anong kaya niya Joseph, dapat kaya ko. Dapat, kung anong kaya niya, kaya ko. Hindi ko man kayanin lahat, pero at least, kaya ko. Oo. Kaya, nasanay ako mag-talk dahil sa parang kung anong kaya niya gawin, dapat kaya ko rin. Kaya pag nagsama kami, kaya namin gawin ang mga bagay. Na kaya, lahat pinag-aaral kay Sir John, yung mga bagsakan, pinag-aralan niya. Lahat. Kailangan gawin kasi kailangan mo, yung mataas na yung belief mo sa sarili mo eh. Mataas na yung belief mo na kayang-kaya mo eh. You get it? Yes. You get it? Yes. Yan. Sir! Paano kung hindi tumuloy si Mentor Danny? Tutuloy ka ba? Ay, di pa nga siya sir kapulgar, pakumawa na lang. Hindi ko alam kung nagyayabang na lang dito. Diba? Malakas na sir. Paano na sagot ay? 101% believe. 101% belief, di ba? Dapat yun, ganun ka dapat ang ano mo, na naniniwala ka na kayang-kaya mo to. Naniniwala kang kayang-kaya mo to. Naniniwala kang kaya mo mag-create sa tabako. Naniniwala ka bang kaya mo mag-create sa Sorsogon. Naniniwala ka bang kaya mo mag-create sa Naga. Naniniwala ka bang kaya mo mag-create sa Kamsur. Yan, yung belief mo, dyan matites. Pag yes ang sagot mo, congratulations. Yung mga tao doon, may inspire mo. Nakikita kasi nila yan eh. Alam mo, ang tao, may human nature tayong ano, we feel safe kapag kasama to. Meron niya na human nature. Na pag itong kasama mo, nararamdaman ko kaya apply na talagang kaya kami elite. Kaya yung lugar na yun, kung saan pinapaputok, puputok hindi. Puputok. Diba? Puputok yun. Tinan mo si ano, si Roland, oh, di ba? Halimaw si ano halimaw si Padilla. Di ba? Nakita mo lang siya, di ba? Parang malaking lalaki lang, pero, di ba? Tindi. Nakuha niyo? Yes. Kaya, isasabuhay lang natin yung mga tinuturo. Nakita ko may pinost, may bakakay sila, sabi ko mga putang ilang to, nag-underground. Kaya yun lang, inuunahan ko din kayo. May mga tao ano, na ngayon busy magdrama, nag-iinarte, na may bagyong uwan na dumaan. Pero meron mga tao na katulad natin din na dito. Nakita ko yung big day nila sa akin, din eh. Nakita ko sa Bakakay, sabi ko, we really need to step up. At yung nakikita mo nandito, yun ang pukusan, yun nandito, hayaan na lang muna, create ng bago. Kasi, kaysa naman maunahan tayo ng iba. You get it? So, again, after nitong belief, last, dito ako magtatapos. No? Commitment. Meron ako dito man eh. Meron ako dito ano sa commitment. Meron ka ng one, I believe. Actually, narinig nyo na to. But, ikukwento ko ulit. May isang babae, may nasusunog na building, no? May isang babae nasusunog na building. Tapos, may nahulog na bata sa building. Tapos may babaeng tumakbo. Tapos nasalo niya, di ba? Nasalo niya talaga. Grabe ang bilis yan. Nasalo niya. Tapos tinanong siya, paano niya nagawa, pagkalayo-layo ng pinanggalingan. Ang sabi ng babae, malamang, anak ko yun eh. Anak ko yung nahulog. So, ang moral ng kwento, kapag mas malalim ang rason mo, pabalik
tayo kanina, mas magiging madali ang success nyo dito. Parang ano, nakikita yung building na yun? Yung sunshine? 60 seconds, takbo papunta doon. Kaya malabo? Kaya? 60 seconds. Kaya. 50 seconds. Papunta doon. 40 seconds. Di ba medyo nag-iiba na? O, ganito. 20 seconds. Dito, papunta doon. Parang malabo. 20 seconds. Malabo. 1 million. 20 seconds. O, di ba? Nag-iiba yung sagot. Umiiba yung sagot eh, di ba? Umiiba yung sagot. Pag may pera na. Umiiba yung sagot. Kaya dapat mukhang pera ka. Ito mo, di ba? 20 seconds, di kaya, pero nung may 1 million, kaya. 10 seconds, 1 million. Parang kakayanin na. Iba na yung sagot. Kakayanin na, hindi na kaya. 10 seconds, 10 million. Di ba? Nagdagi-iba. Correct? 5 seconds. Malabo. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Depende sa kapal. Ay, sa scenario. 5 seconds, kailangan mo na tumapunta doon. May hawak kulari akong aso, Doberman, German Shepherd, tapos Rottweiler. Mga 1 linggo nang hindi kumakain. Tapos nakikita ka, tapos pinalaki silang galit sa tao. Yung pag may nakita ang tao, galit. 5 seconds! Nakakarating doon, hindi. 5 seconds. Pag binitawan ko to, kailangan nakatakbo ka na. Nakakarating, hindi. Nakakarating, hindi. Kahit may sakit? Kahit may nararamdaman? Kahit pilay? Ang bilis mo. Kaya ibig sabihin, hindi totoo yung may sakit kasi ako, may nararamdaman ako. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng yun, bullshit excuses lang. Kasi kapag buhay mo nang nakataya, di ba? Wait lang, yung dogs. Let's try this na, di ba? Hindi pwede, kasi kakainin ka eh. You get it? Kapag buhay mo nang nakataya, in between ka ng life and death, you will become successful. You will become successful. May nabasa akong quote niyan. Limot ko lang yung eksakto. Pero, how bad do you want to breathe? Parang ganon. Kung ba nasa dagat kayo, tapos malulunod ka, paano ka magpupumiglas? Di ba you will fight for your life? Paano ba? Sige nga, kumari, nasa dagat kayo ngayon. Ano ba? Paano kayo magpupumiglas? Sige nga, ano? Nasa dagat, di ba? Pupumiglas ka. Paglalaban mo. Bakit? Ayaw mo pang? Ayaw mo mamatay. Ayaw mo mamatay. So you will fight for it. Gagawin mo ba lahat? Yes. Gagawin? Yes. Papayag ka ba malunod ka na lang? You'll fight for your life. So dapat daw, kung gusto mong mag-success dito sa business natin, treat it as parang nalulunod ka everyday na you are fighting for your life. Nagagawin mo ang lahat everyday sa iyong makakaya. Kasi pag malulunod ka, gagawin mo talaga lahat. Kasi pag wala na talaga. Goodbye. You'll do everything eh. So dito, treat this as your success. How bad do you want to breathe? No? Paano mo gusto mabuhay? And kung gagawin mo yun, i-apply mo yun dito, malayo talagang mararating mo dito sa atin, sa St. Jude's Prime, sa Centro International. Diba? Sobrang malayo ang mararating. Kaya nga, merong iba na petex lang. Tinan mo yung katabi mo, mukha bang petex? Merong iba na may eye bags na, shoulder bag, kabag, ang lalalim na ng mata, kakahataw. Yun yung tinitreat nila, yung business na parang they want to become successful as bad as they want to breathe. May natutunan? Tinan mo ngayon katabi mo, mukha ba may natutunan? Yung kabila, mukha ba may natutunan? So, ladies and gentlemen, I think
dito na muna tayo matatapos, no? So, your why, your belief. Kapag lahat ng to meron ka, ang skills, madali bang matutunan? Yes. Oo naman. Ang skills, kusa mo na lang yan naaaralin. Ang skills, ikaw na yung magre-research. Ang skills, ikaw na yung magtatanong sa mentor. Ikaw na yung magiging makulit. Kasi lahat ng to, inherent na sa'yo. And last, bago tayo matapos, courage. Yan. Courage. Everybody say courage. Dapat may courage ka na gawin yung negosyo na kahit na mag-isa ka, kayang-kaya mong palakihin ang isang lugar. Have that courage. Have that courage. Lakas ang loob. No? Lakas ang loob, tibay ng tatak standard. Tatak standard. Pero, iba yung courage niyan eh. Parang yung mga sasakyan na model na lumalabas ngayon, ang lakas ang courage, di ba? Mga di mo naman alam na brand. Mga brand yun. Mga kotse mo dyan, oh, yun ba yan? Parang lakas ng loob. Nakikipaglaban sa market, di ba? Yung cellphone dati, ano lang, Samsung, iPhone, may Xiaomi, Realme, ano? Vivo, Oppo, di ba? Dami na. Malalakas yung loob nila. Meron silang courage. They have the courage. Yung magnegosyo ka ng eroplano dati, Cebu Pacific, Philippine Airlines lang, di ba? May AirAsia. So may mga lumalabas na mga bagong player na malakas yung kanilang loob. Duterte, the only mayor na naglakas ang loob na naging president. Wala pa ako nakitang mayor na nagpresidente. Karamihan ng presidente, either dati ng vice president or senator. Nakuha? Eto, mayor, president. Courage. You have that courage. Do you get it? Are you with me? Yes. So, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang may courage pa 100%? Yes. May courage pa 100%? Yes. Dapat meron kang courage. Yung courage na yan yung makakapagsindi. Lumalagablab na apoy. Parang Super Saiyan. Oh! Parang gano'n. Super Saiyan ka yung courage mo. Now you can light other candles. You can light the candles of other people. And as you light the candles of other people, they are also lighting other people. The candle. No? Parang ganito. Kanina yung aura ng iba, medyo hindi tayo iisa. After ng seminar natin, parang iisa na yung vibrations natin ngayon, iisa na yung galaw natin ngayon. Kasi nagsindihan tayo ng kandila. So, gagawin nyo naman ito after, isisindihan nyo naman yung kandila ng mga tao nyo, ng mga prospect, and eventually, maghahawaan na lang yan. So, you keep on sharing the courage. Yung anong meron ka, be courageous enough to start, be courageous enough to say yes when everybody is saying no. Be courageous enough not to be liked by everybody. Because leadership yan eh. May sinend pa lang ako sa GC, di ba? Yung leadership, may leadership quote pa lang akong sinend sa GC natin. Kaya, be the light na wala sa ibang tao. Sa atin lahat yun mag-i-start. Kasi leader ka, no? Sige, tuloy niya, di ba? Kaya hinihingi ko na lang din sa mga nandito, bago tayo mag-iwahiwalay, since na di ba may dumaan na si Juan, magtulungan tayo sa GC. Yan, magtulungan tayo sa GC, tayo mag-light ng fire, tayo mag-light ng flame, tayo mag-light ng excitement, kasi walang ibang magtutulong-tulungan kung hindi tayo lang. Tama ba? Walang ibang magtutulong-tulungan kung hindi tayo lang. And if we keep on, lumalagablab na apoy, yung ibang nanlalamig, mag-iinit? Yes. Yung ibang nanlalamig, mag-iinit, at magugulat ka, nasa momentum na naman tayo ulit. Pero kailangan lang yun ang start, at ang mag-i-start nun, ikaw. You have that courage. Nakaya? So with that, ladies and gentlemen, thank you very much for your time sa munting training natin for today. Ibabalik ko na po sa host, kay Mentor Danny. And I want you all to success. I want you all to succeed ngayon na 2025. Yes! We still have more time.
I think we have 50 days pa. 11-11 ngayon. Yes! Joy, beam, vigor, vitality, peace, power, prosperity, life, love, kindness, and compassion. Today is 11-11. I think 50 days before Christmas. Before New Year. Sorry. 50 days before New Year. Ang daming posibleng pwedeng mangyari. Ang daming tao sa labas. Daming pwedeng kausapin. Yung gusto magpaaya, ayain. Yung ayaw, hayaan muna. Focus tayo. Maraming bonus ang tao. Maraming pera ang tao. Sabi nga pag-focus tayo doon sa gusto din na umangat. Yes. Gusto ko lahat tayo dito may 100,000, 200,000, 300,000 hanggang sa katapusan ng 2025. Sino dito yung excited sa 100,000 income? 200,000, 300,000. So, goal natin yon 50 days pa. Dahil pwede mangyari, review na lang mga trainings natin. Alright? Thank you very much, Mentor Danny. Thank you. Yun, milyong-milyong palakpak naman para kay FP, Jogging,